Hello guys, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Melissa and sa sinumang pong baguhan po dito sa channel natin, dito pag-uusapan po natin ang iba't ibang klase po ng espiritual. And in today's video is pag-usapan natin kung ano po ang posibleng mangyari sa 2025 which is Year of the Snake. And bago yan, no? So, bago po ang lahat, no, let us declare the four names of God, which is Shad Hey Bab Hey, declaring His love, His protection to cover all of us, no. Sana po ibasbasan din po kayo ng mahal na ina, mahal na anak, at ng mahal po ng Espiritu. And yes guys, talaga pong I'm blessed na nandito po ako sa inyo, sa harap nyo. And alam kong marami pong nakaantabay sa akin, lalo na yung mga datihan na mga subscriber ko, yung mga fans ko talaga, maraming salamat sa inyo guys, no. Maglilimang taon na, mag-aano na taon na ba tayo? Kasi hindi naman po ako katagalan pa dito sa YouTube. And alam ko din po na hindi masyadong maganda po yung mga ano ko, wala po akong edit, di pa ako marunong, and kuminsan po talaga is dire-diretso lang po ako, no? Sana po naiintindihan ninyo. Okay, so ano po ba ang ano natin, ang pag-usapan natin? As I said, yung energy po na papasok po na taon na to, which is 2025. Kung makikita po nyo guys, from 2020 up to now, talaga pong grabe po ang nangyayari po sa atin. Bakit po kaya? Pinaparusahan na po kaya tayo ng Diyos Ama? I don't think so. Ang alam ko, mahal na mahal po tayo ng Ama. I think ang from 2020 up to 20 hanggang sa papasok po ang 2025, 26, 27, 28, 29 is talaga pong magkakaroon po tayo ng pagbabago, no, spiritually. I think tayo lang po yata ang hindi pa handa, no. Nandito pa rin po tayo sa lumang mga luma po na mga paniniwala po na hindi na po siya para sa akin obsolete na po, no. And kung sasabihin ko naman po lahat-lahat, baka po ibabash ninyo ako or isisyan ninyo ako, or hindi na po talaga ninyo ako tatanggapin. But then sa akin, change po talaga is parating, and whether we like it or not, no, marami po ang magbabago sa atin. Alam ko naman na mostly sa atin, marami pa rin po ang nagkikling po sa lumang paniniwala natin about spiritual. And para sa akin, I respect that, no. Isa pa akong Katoliko, and lahat po yan is like kumbaga sa akin, basic lang po, no. Kumbaga is pundasyon lang po natin. Magsimula po tayo kung saan po tayo nanggaling, and then from then on move forward, no. Yan lang po ang masasabi ko, no. But then sa akin, ang mundo po natin is very mysterious talaga, and napakahirap po niyang arukin, pero para sa akin is like hiningi ko sa Ama na sana po maiintindihan ko po ang lahat ng bagay. And alam kong napakahirap po talaga po ipaintindi po sa lahat, kasi ang mga nakikita ko, taliwas po ito sa mga pinapaniwalaan ko. Kahit ako, nahirapan po akong mag-adjust, kasi ang nakikita ko is like iba sa pinapaniwalaan natin, no. So, sa akin ngayong taon na to is no, hindi pa rin siya kakaiba sa last year, kasi last year is Year of the Dragon, and today is 2025 is Year of the Snake, no. And alam niyo na ang snake po natin talaga pong hated po yan pagdating po sa Biblia, kasi yan po ang nagtukso po kay Adan, no, na kumain, or nagtukso po kay Eva na kumain po ng prutas, and then si Eva po is tinakso din po niya si Adan. Naniniwala ba kayo nun na ganun po talaga nangyari? A talking snake and naked couple? Parang sa akin, I think everything is allegory. So sa akin, ibabase po natin ang mangyayari sa taon, which is basehan po natin ang numerology, kasi ang kung kukunin natin ang code po sa buong taon to, basehan po natin kung ano po yung pag ibase po natin sa numerology, no. Ay, tama ba ako, no? So hindi pa ako nag blabber. Okay. Now sorry guys, no. I think ang energy ko kasi ngayong parating na taon is I'm very happy, and I'm very determined
Kasi ang taon na to is Year of the Snake, which is eto lang po sa lahat po ng zodiac sign na pwedeng mag-shed ng skin. Di po ba? Kumbaga sa akin ang taon ito lang, no? Ito lang ang kahit sabihin po natin ang Year of the Dragon is like a spiritual being. Wala ka naman talagang totoong nakitang dragon, di po ba, no? And ngayon ang taong na to is snake, no? Ang alam ko naman is snake talaga pong hated po yan sa Biblia. Pero para sa akin, actually siya po ang nabigay po sa atin ng wisdom. Kasi po is like, nung kumain na po si Eva, kung sabihin po nating allegory, kinain na po niya itong prutas, is nagising po siya sa katotohanan na siya'y hubad. And then, ibig sabihin nun is like, nagkaroon po siya ng awareness, no? Because of eating the apple, nagkakaroon po siya ng awareness. And ito po yung ini-aim natin lahat, na magkakaroon po tayo ng awareness, kasi mostly sa atin actually is to dog, or nasa lumang skin ka pa. Lumang skin, what I mean is nasa lumang kaugalian ka pa, nasa lumang paniniwala ka pa, na kumbaga sa akin obsolete na. No, kaya nga po sinabi ko sa inyo na parang kumbaga sa akin ang hirap nito, ha. Paano ko 'to papaliwanag sa inyo na ang pinaka hated natin na ahas sa Biblia is the thing or the energy that giving us freedom or giving us a choice, no. Actually, ang ahas po ang nabibigay sa atin ng choices kung ano po ang gagawin mo. And siya po ang nabibigay po sa atin ng will, na kung saan mamili ka kung ano ang kakain ka ba nito or mananatili ka po sa ganyan. And since na very obedient tayo, no, sa mostly po sa atin sa mga mga sekta is napaka yung baga napakasama po ng ahas. But then sa akin, it's just only a wisdom. And connected po siya actually sa ating tinatawag po nating kundalini sa likod po natin, na kung saan gumagana po siya through chakra ng 7 chakra po natin. Actually, kung makikita mo yan sa is like dalawa pong energy na nag-i-entwine, which is blue and red. Kung makikita din niyo ang DNA, andyan din po yung dalawang energy po niyan. Actually, is just only an energy po sa kundalini natin. And kapag po siya nag-raise o nagising po yan, ayun po ang tinatawag po natin na aware ka na po kung sino ka, kung ano ka, at kung ano yung kakayahan mo. O, di ba? Cool, very cool, no? But then lahat po ng mga lumang kasabihan or lumang mga tao or no, wag kayo diyan, masama 'yan, no? Gigisingin ninyo ang demonyo, gigisingin ninyo ang mga masasama. No, so ayoko na pong sabihin yan. Basta ang sa akin is like, this year actually is magkakaroon ka po ng pagkakataon po. Nasa sa iyan, gagapang ka ba or isi-shade mo yung habang pagapang ka sa katotohanan or sa kung anong merong sitwasyon meron ka, gagapang ka po papunta doon sa panibagong skin, and iwanan mo na po yung luma mong skin, which mean to say is bayaan mo na po yung mga unang paniniwala mo para magkaroon ka po ng bago at lalaki ka po. So, sa akin, excited po ako, guys, no? Napaka-excited ko. Alam kong lahat po hindi ito masisense kasi ang prediction nila 2025 is doom and gloom. Para sa akin, actually, yes. Kasi once kasi ang isang tao, nag-start po siya na ma-awaken, talaga pong napakahirap, gagapang po yan. Alam niyo kung bakit? Kasi po, hindi matanggap ng isip natin na ito pala ang totoo. And kapag ka nalaman mo na yung totoo, parang hindi ka na po makakabalik dun sa dati, no, na ikaw. So talaga pong magbabago ka, no? If you know that you can do this, you can do that, and you know na you are powerful being, you know that you are a spiritual being, hindi ka po nandito sa physical. Your body is only physical, but not your spirit, not your mind,
kung alam mo yun, so, magkakaroon ka po ng pagkakataon po na makalampas ka po sa kahit na anong sitwasyon meron ka. So, I'm excited talaga po, guys. Very excited po ako, no? So, etong tinatawag po nating 2025. Balik tayo dito, guys, no, bago pa ako mawala. So, okay. Kung sabihin po natin, kung ibase po natin sa numerology, 2 plus 2 plus 5 is equals to 9. Ang 9, guys, is about consciousness. So, ito yung tinatawag natin na kabaliktaran po ng 6, actually is 9. So, ito yung ego mo, ito yung ano natin, yung general conscious po ng mga tao, kumbaga sa akin. And since na ito yung ini-aim or ito yung hindi na, whether you know or not, no, your consciousness actually brings you up or down, no, kumbaga sa akin. Kaso lang, kung i-layer po natin ulit, papunta po siya sa 7, which is 2 plus 5 is equals to 7. So, para sa akin, and 7 is the most holy number. So, dito, mas lalabas pa po ang mas maraming mga tao na awaken. And kaya po, magkakaroon po ng mas maraming kapangyarihan, whether sa dilim or whether sa light. And sa akin, I don't see na ang isang kapangyarihan madilim siya or light. Ang sa akin is yung purpose mo, paano mo siya gagawin. And so, kung marami sa atin ngayon ang gagamit po ng spiritual, gagamit po ng mga orasyon, and makakabuhay po sila. Kasi ang year of the 7, we cannot really stop it, no? Kasi ang mga tao kapag akala kasi ng iba kapag nag-pronounce ka po ng isang Latin is makakabuhay, or hindi mo alam na nakakabuhay ka po ng isang entity na mayroong sariling pag-iisip at mayroong sariling feelings, no? So, eto na po yung mas magagrabe po tayo, mas marami po ang magkakasakit. Sa klema, actually, parang sa akin is more on, alam ko naman na may mga lugar talaga po na magla-landslide, no? Kasi nga po is wala na po yung kalikasan, no? Patay na po ang lahat ng diwata, engkanto sa isang bundok na yan. And, or marami pong iwawash out dun sa baba. And, sa akin is like, tingnan po natin na, tingnan po nating maigi na ang lahat po ng mga nangyayari sa mundo natin is because it's our consciousness, no? Ito yung iniisip po natin. Hindi naman po ibig sabihin po niya na pinaparusahan tayo ng Diyos, no? Tayo po ang nagja-judge, no? Tayo po ang nag-iisip kung ano po ang dapat. So, lahat po kasi ng mga tao ngayon, gusto nila lahat instant, no? Lahat agad-agad. So, ang sakit natin agad-agad. Dati, ang UTI natin, dati, di ko alam masyado yung UTI. Pero ngayon, lahat ng tao may UTI. And, by the time po na nagrabe na siya, chronic na po yung UTI niya. Di po ba? Then, makikita mo yun sa mga bata. Kasi sa dami po ng mga chichirya ngayon, no? Matatamis lahat po na ganyan, no? Now, sa akin kasi, kahit sabihin po natin na, I'd rather think positive, no? Kumbaga sa akin, nandyan na lahat yung problema, no? Andyan na po yan, hindi mo po yan maiiwasan. Kung ayaw mo kasi ng problema, ikaw po yung tao, tambay lang, no? Hindi ka po nag-achieve ng kung anong meron ka, no? Parang sa akin, kontento ka, no? Ang mga tao kasing ganun, kontento siya kung anong binigay ng Diyos sa kanya, yun lang, and then, kumbaga sa akin, pagkasyahin kung anong meron, no? Yan po yung mga tao na, kumbaga sa akin, hindi sila masyado pong mahihirapan, no? Kasi, yun na nga, no? Easy lang po, no? Pero, lahat po tayo magkakasakit, no? Lahat po tayo talaga papunta po doon sa deterioration kasi yung katawan natin, hindi po yung tatagal, no? And then, sabi ko nga sa'yo, kung ikaw is, kung ikaw lang mag-isa dito sa mundo, okay lang yon. Kung wala kang anak, wala kang kapatid, kung mag-isa ka lang ba, na okay lang sa iyo kahit pa-easy lang, kasi wala pong naasa sa iyo. No? Paano naman kung may mga anak ka? No? Kung kontento ka sa bahay mo na ganito lang, paano yung mga anak mo? No? So, para sa akin, I think
whether we like it or not, no, we will expand, no. Talaga pong dumarating yung pagbabago. Ang pagbabago nun is like whether we embrace it, kasi ito na yung panahon po ng AI, panahon na po siya na kung saan lahat ng information po libre na. Di po ba? Tayo noon, ang hirap po kaya, no? Lahat kung anong gustong gawin mo ngayon, pasok ka sa YouTube, nandiyan na po lahat. No? So, sa akin, wala nang nagbabasa ngayon ng libro. Kasi nga po, lahat lang, andyan na. Noon nga is pinapalo pa yung kamay natin kapag gumagamit tayo ng calculator. Ngayon lahat nasa ano na. Kahit sa essay, nandun na sa may AI na po magsusolve sa problema mo. So sa akin, whether 2025 is like more on spiritual. More on kasi sa akin kasi, as I said, no, nasa sa yan kung patuloy kang gagapang, no. Pagdating po ng 2025, 26, 25, 26, kasi ang 26 is 8 still, no. Uulit lang po tayo doon sa una doon sa una. Pagdating naman ng 9, ganun pa rin, no. 9 plus 2 is 11 is equals to 2. Nandiyan na po yung talaga pong cleansing na kung tawagin po sa mundo po natin. Sa naman, pagdating naman po sa klima, well, ang ulan, pwede po siyang pigilan. Ang baha is like, pwede po siyang ililihis, no. Ang mga hangin, pwede po nating tumawag po sa Diyos Ama na sana po is papasok na lang po siya sa dagat o kung ano pa. Pero sa akin, as I said, no, sa lahat po na mangyayari ay hindi ko talaga siya masyadong yung kumbaga sa akin is like let it be, no. Let it be. No, kung halimbawa man po magagalit po ang panahon, let it be. Kasi po talaga pong kumbaga sa akin, karapatan po niyan yun, no. Yung ang mga diwata kung pinapatay po sila na yan, pwede pong sabihin po natin na talagang parurusahan ng isang bayan kapag wala na pong natitirang buhay sa kanila. Wala na po silang pagkain kasi nga wala na pong tanim sa bundok, no. And saan sila kukuha ng pagkain? 'Di ba sa atin? So, nandiyan na po yung lagi po tayong nagkakasakit, lagi po tayong nagkakaroon po ng problema. So, ang 2025, simple lang po sa akin ngayong taon na to. Gagapang ka ba? Or magsishid ka po ng skin mo? Para pagdating po ng taon na to, is like, kaya mo. No? So, sa akin, 2025 is like embracing new things, no? Gawa ka po ng mga bagong bagay ngayong taon na to para po ikaw uunlad. Basically sa mind. Talaga pong dapat po doon ka mag-spend ng oras mo sa mind mo na matututo ka ng mga bagong bagay para po mag-expand ka po. And then yung dating alam mo, okay na yan, no? Alam ko na yan. So, talaga pong lalaki at lalaki ka. So, kung ano man po yung mga dating habit mo, hindi mo na po siya gagawin. Yung mga bisyo mo na alam mong hindi nakakatulong sa'yo, no? Tapon na natin yan, no? Itong mga relasyon natin na hindi naman siya nagagana, no. Sa akin, we have to accept that na kahit dito sa Pilipinas, kahit walang divorce, it's okay lang po kung maghiwalay, basta magiging maayos po ang pag-uusap nyo. Huwag na po kayong magsakitan, no. Kasi sa akin, it's a change, no. Lahat may nagbabago. Nagbabago yung damdamin po ng lalaki, nagbabago naman ang damdamin ng babae. Kaya nandiyan na tayo, grabe tayo kung makahusga nila ni Maris, no. Si Maris, grabe yung panghuhusga po natin. Paano naman po yung tao na sabihin po natin na marami po ang nagre-react kasi marami po ang natatamaan. Yun kasi po ang nangyari doon, no. So sa akin talaga po, natural lang po yun. Either way, guilty po ang isang tao o hindi, at least nasa sa kanya yun. It's not your business. Your business is your life, no. So, sa akin, start tayo doon na, kumbaga sa akin is like, be happy, no, embrace things na kahit man po magbabago, no, kahit man po may mawala po sa buhay mo, embrace that one. Wala naman talaga tayong magagawa Kasi, whether we like it or not, talaga pong darating po ang isang bagay na hindi mo na siya kailangan. Ayun po ang para sa akin is parang mensahe po ng isang ahas, no, na ang ahas para sa akin, they are I hate, no? Sa physical na talaga pong takot po ako sa ahas. Pero sa akin, nangangagat po yun kapag naiipit, kapag hindi po kaya po baga, pag nakakita tayo ng ahas, talaga pong wala tayong gagawin, kundi kailangan po talaga siyang mapatay. No? And,
It's the same thing sa natin. Kasi ang ahas kasi sa buhay po natin is like, yan po yung mga poison po sa ating pag-iisip. No? And kailangan mo siyang patayin, kailangan mo siyang anuhin para po magkakaroon ka po ng grow ngayong 2025, no? Kahit sabihin po natin mundo nila ito, well, tao tayo, no? Ang mga sa akin, energy lang sila. So, nasa sa iyo ko paano mo i-flow po yung energy po ng ahas ngayong taong 2025. Maraming salamat po guys, and sana hindi po kayo na-boring. Maraming salamat po. Talaga po, I'm so happy. And thank you guys. Magandang 2025 na parating po sa atin. God bless us all. Thank you.